So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang mga kaganapan kay Mayor Vico Sotto. Kasi napakarami po sa atin ang hindi nakakaintindi kung bakit ba ganito ang sitwasyon niya sa mga diskaya at kung bakit mas pinipili niya na manahimik sa mas malaking issue which si House Speaker Romualdez at si Zaldico. Bakit siya tahimik sa part na yon? Kung bakit parang natalo pa ng katapangan ni Kiko Barzaga ang katapangan ni Vico Sotto. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Lumalabas mga kahombre ko na si Vico Sotto nakatutok lamang sa issue ng kontratista po na mga diskaya. Alam naman natin ang history ng mga diskaya na sila ay lumaban kay Vico Sotto bilang mayor. In particularly, si Sara Diskaya. So ngayon, mga kahombre ko, hindi nyo maiaalis na meron ding personal grudge si Mayor Vico Sotto sa mga diskaya. Knowing na ito po ay nasasakupan niya dahil syempre may mga allegedly projects din ang mga diskaya sa Pasig na maaaring hindi natapos o hindi maganda ang pagkakagawa. Ngayon, hindi rin natin maiaalis, no? Dahil syempre tumakbo nga bilang mayor si Sara Diskaya, marami ring naibato, hindi magaganda si Diskaya kay Mayor Vico Sotto. Obviously, 'di ba? Marami ring naging paninira kasi kasama po 'yan sa laro ng politika at lalong-lalo na mga kahombre ko sa laro ng eleksyon. Ngayon, mga kahombre ko, marami pong haka-haka, no? Chismis sa internet. Lumalabas na kaya ganon si Mayor Vico Sotto na nakatutok lamang siya sa issue ng mga diskaya kahit siya ay na-invite, mga kahombre ko, di ba? Sa hearing na ito. Dahil magkumpadre ang tsuhin niya na si Senate President Tito Sotto at si Romualdez. Tama? Ngayon, mga kahombre ko, lumalabas, no, na ito'y isang malaking family tribe or family tree. Kasi, mga kahombre ko, nagsimula po ito sa issue ng picture na ito, kung saan ito po ay yung kasal ni Maine Mendoza at ni Arjo Atayde. Ngayon, makikita po natin dito na isa po sa mga ninong sa kasal nila ay si Tito Sotto. Pagkatapos, makikita po natin dito si Speaker Romualdez. Syempre, alam naman ng lahat na tsuhin po ni Vico Sotto si Tito Sotto. So now, marahil, mga kahombre ko, naiisip ng mga tao na kaya tahimik sa issue na ito at wala siyang sinabi in regards sa paimbestigahan si House Speaker Romualdez at Zaldico ay dahil sa ugnayan nila ng tsuhin niya. Iyan po ang iniisip ng mga netizens. Ngayon, mga kahombre ko, hindi po natin pwedeng iisang tabi ang katapangan ni Congressman Kiko Barzaga. So ito po ang post niya, mga kahombre ko, sa statement niya kay Martin Romualdez. My goal here isn't to have Speaker Romualdez judged guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Martin Romualdez is untouchable. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's the House Speaker. I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. Lumalabas po dito sa interview ni Kiko Barzaga na meron siyang mga personal knowledge, di ba? Tama? And at the same time, mga kahombre ko, sinasabi niya po na under lahat ng ito, lahat ng budget, lalong-lalo na ng DPWH ni Romualdez. So lumalabas dito, mga kahombre ko, na siya ay naninindigan at siya ay naninindigan sa tao. Kasi sinasabi niya yung nakikita na ng lahat. Yung obvious na
pero walang makapagsabi at walang makapagsalita. Siya ang nagsabi dito at napilitan lang din daw siyang iboto si House Speaker as he said. Di ba? Sir, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbili kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. Dito mga kahombre ko, mapapansin natin na iba rin, no, ang kagitingan ng batang ito. Kasi may paninindigan din itong tao na ito. Sa totoo lang, konti lang po ang may lakas loob lalo na sa panahon ngayon, no, nabanggitin si Speaker Romualdez at i-call out siya na dapat din siyang maimbestigahan dahil parte siya nito at karamihan po ng tao nasasabi at naiisip na ito daw si Speaker Romualdez yung nasa pinakataas at siya, as per Diskaya, yung nakikinabang sa 25% ng flood control project budget na ibinibigay niya sa iba't ibang mga kongresista. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Yun ang sinabi ni Diskaya na itinatanggi na niya ngayon. Which, nakakapagtaka, isipin nyo yun, di ba? Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Pero sa isang banda, dito, bilang mamamayan tayong Pilipino, kahit sa akin mga kahombre ko, yes, dapat maimbestigahan ang mga taong dapat imbestigahan. Wala na po tayong pakialam kahit ano pa ang posisyon yan. Kasi wala naman tayong dapat ikatakot, no? Kasi at the end of the day, iisa lang ang buhay natin. At kung ito po ang buhay na naghihintay sa bawat Pilipino tulad ng nangyayari ngayon, na wala ng ligaya, puros na lang sakripisyo, then wag na lang mabuhay. Kasi what's the point na magkaroon ka ng takot when ang kapalit nito kailangan mo lang din magtiis habang buhay? Aba, syempre wag. Hindi naman tayo pinanganak para mag-suffer 24 hours, di ba? Pag konting umulan, baha na. Pag konting umulan, lahat ng napag-ipunan mo, mawawala din. Konting umulan, wala kang trabaho, wala kang kakainin. So what is the point na ikaw ay matakot at hindi mo bitawan ang mga salitang ikakakaba or ikakatakot ng mga taong nasa taas? Wag! Para sa akin, mga kahombre ko, yung mga taong dapat imbestigahan, tulad ng sabi ni Congressman, sila Romualdez, Zaldico, kailangan talaga tong imbestigahan. Para sa fairness. Kasi ang taong bayan po ay hindi natutulog. So kapag itong mga ito naitsapwera, then hindi magiging maayos ang sitwasyon. Dapat mga kahombre ko maimbestigahan din ito para sa akin. Pero sa isang banda mga kahombre ko, kay Vico Sotto po, wala tayong narinig na kahit na ano. At yon ang ikinakainis ng mga tao. Kasi lumalabas po ang iba't ibang mga espekulasyon na tatakbo daw si Vico Sotto bilang presidente sa 2028. So ang expectation po ng napakaraming mga tao malaki para sa batang mayor na si Vico Sotto. Pero as of now, medyo lang naman, no? Medyo nawalan ng gana ang malaking porsyento ng mga Pilipino kay Vico Sotto. Dahil sa nangyari na ito na walang narinig kahit isa, no? Kahit isang komento man lang tungkol dito. Siyempre mga kahombre ko, ito yung inaabangan ng mga tao because ito na po yung turning point ng karir ni Vico Sotto, no? 'Di ba? Sa totoo lang, na ipakita niya na kaya niyang mag-lead
sa isang nasyon. Pero haka-haka lang ang lahat. Wala naman siya sinabi na tatakbo siya, no? Yan lang ang karamihan na nagiging boses ngayon sa social media. Pero sa isang banda, kaya din siguro yan ginawa ni Vico Sotto ay baka naman dahil mayor lang siya. Tama? At hindi na abot yan ng kanyang nasasakupan. Tama? May point din naman yon mga kahombre ko kasi sinabi niya nga, it's very cheap na maglabas ka ng kung ano-anong statement pero wala namang basehan. Which ayan din po ang nagiging problema at naging problema no sa naging mga hearing na ito. Because tulad niyan, may naglabas ng mga picture nilang magkakasama sila nila Senator Jinggoy, tama? Si Jinggoy, si Alcantara, magkakasama sila kung maalala niyo. Maraming pera sa table. Kaso lang mga kahombre ko, yan pong mga ganyan, no? Hindi po enough na ebidensya yan. Kung sa korte, mga kahombre ko, hindi naman po yan tatanggapin ng 100%. Kasi, papaano yan magiging ebidensya? Ebidensyang hindi klaro. Ebidensyang hindi nag-i-stand on its own. So, papaano po yan tatanggapin sa korte? Sa totoo lang, mga kahombre ko, even yung screenshot na pinakita, kulang po yun. Hindi rin tatanggapin sa korte yun. Kasi una sa lahat, papaano mo mapapatunayan na si Senator Villanueva yun? Alam nyo, mga kahombre ko, ang daming butas nito. Pero, syempre, ang taong bayan kasi, gigil na gigil makabawi. Gigil na gigil dahil sa nangyayaring anomalya na to, mga kahombre ko, no? Ang lala na po ng galit ng taong bayan. Pero sometimes, no, we need to think too. Ako medyo nag-isip-isip ako nitong mga nakaraan, di ba? Na oo nga naman, kulang-kulang ang ebidensya. Hindi ito sasapat. Kung gusto nating manalo, then hindi po sapat itong ebidensya na pinaglalabas ng mga ito. Siyempre naman, may mga idea tayo, may mga beliefs tayo. Pero hindi sasapat. Dapat sana may makapaglabas ng mas matindi pong ebidensya. Kasi kung ganito lang, literal na pinaangat lang to na chismis. Pero ang problema dito, mga kahombre ko, ay ito. Napakalaking problema nito. Ang hirap nitong mapatunayan hanggang sa dulo, no? May point naman si Vico Sotto. Wala siyang hawak na kahit na anong ebidensya. Kila Romualdez, kila Zaldico, papaano siya magsasalita. Tama? Anong gusto nating mangyari na maging superhero lang siya? Siyempre, hindi possible yon mga kahombre ko, kasi wala siyang hawak na kahit na ano. May point din naman si Mayor. Tama? Hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo they have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Pero ito yan Hindi naman tayo dapat mag-focus 100% dyan. Dapat mag-focus sana ang gobyerno, ang gobernansa, sa mga nadadali ng walang iyang bahana yan. Kasi ang dami natin pinag-uusapan, pinagchichismisan dito. Pero konting ulan lang, ayan konting araw na lang, magbabagyuhan na naman, mga kahombre ko, as usual, di ba? Ayan na, bahana naman, dali na naman po ang sambayan ng Pilipino. Sana habang nangyayari ang lahat ng ito, may umaaksyon, abay wala. So itong mga salitang ito ay hearsay lang, chismisan lang natin to sa social media at sa publiko. Yan ang nagiging ending dyan. Pero kapag umulan, maya-maya, wala na, bahana naman. Walang nangyari sa usapan ng mga tao na ito dyan mismo sa hearing. Kasi wala, it's the same thing. Wala naman po na bago. As of now, ilang linggo na ito and wala pa ring nangyayaring bago. Wala. Nasa investigasyon pa lang tayo, wala pa nakakasuhan, wala. Subpina pa lang. Huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko, yung subpina, wala yun. Pagtawag lang yun, Hindi po yan makukulong ka, walang ganon. Subpina, pinatawag ka pa lang. Huwag kung ano-anong isipin nyo. Pinatawag ka lang. Para magpaliwanag, ihayag ang part mo. Counter affidavit, kumbaga. Nakakalungkot, di ba? Samantalang wala pong ganyan, wala pong patapatawad
at patapatawag ang nature. Pag umulan, uulan. Pag bumaha, babaha. Yari ka. Yan ang problema ng bansang ito. Puro usap-usap lang, wala naman nangyayari. Yan yung problema, mga kahombre ko, grabe. Sa isang banda, naglabas po si Congressman Kiko Barzaga ng kanyang statement kay Romualdez and Diskaya investigation ulit. Ano? Sabi niya, tama na yung mga Kiko versus Vico comparisons. Hindi kami magkalaban. The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his options for investigations. So makikita po natin dito, mga kahombre ko, na talagang napakatindi po ng realidad na ipinamumukha sa atin ng isang congressman sa distrito ng Cavite na si Mr. Kiko Barzaga. Ito pong dalawang ito ang magiging main face ng ating politika sa future natin sa Pilipinas. Hindi naman sila nag-aaway. Pero syempre, as you can see, nagbibigay lang ng kanyang sariling komento si Mr. Kiko Barzaga. So, mahalaga to dahil pinapakita niya na siya ay may tapang at may paninindigan. Pero Mayor Vico Soto is Mayor Vico Soto, I like him. Lalo na yung pagpapatakbo niya sa kanyang syudad na Pasig. Pero syempre, meron mga question marks na nakalagay sa ating mga utak sa ngayon. Anyway, mga kahombre ko, sa totoo lang pare-parehas lang naman tayo na gusto ng sagot. At may gustong mapanagot sa mga katiwalian na ito. Unfortunately, paano tayo magkakaroon ng sagot? Hilaw na hilaw po ang sitwasyon na ibinibigay sa atin ng sistema. Ang pangit, mga kahombre ko. Imagine ninyo, hanggang ngayon, puro salita lang. Halos buwan na po ito. And as of now, wala. Lunod pa rin sa baha ang Pilipinas. Actually, nakakaya. Kasi even yung South Korea, nakita nyo, di ba? Naglo-loan ang Pilipinas ng ilang bilyon at dahil nakita nila ang kahihiyan na ito, mga kahombre ko, hindi tayo pinaloan. Kasi baka daw mapapunta lang sa korupsyon yung ipapaloan ng South Korea sa Pilipinas. Isipin nyo yun, umabot na sa ibang bansa ang kahihiyan natin. Oh my goodness, this is actually out of control. Ano ba nangyayari sa bansa natin, mga kahombre ko? Sino ba ang mali? Ang mamamayan ba na nagsasuffer o yung mga taong nasa taas na panay travel lang, panay fun lang, panay enjoy lang sa buhay? Guys, wake up, Filipino people. I stand with you. Huwag tayo sa iba't ibang kulay ng paniniwala natin. Doon na lang tayo sa pagiging Pilipino. Mahal natin ang isa't isa. Mahal natin ang bansang ito. So, ibig sabihin noon, sa atin magsisimula ang pagbabago. Please, be real at lalong-lalo na be aware sa mga bagay at sa mga salitang nakapalibot sa inyo. Be observant. Mahalaga yon bilang Pilipino. Huwag na nating isipin yan, boto-boto na yan. Ang tagal pa niyan. 3 taon, mga kahombre ko, napakarami pa pong masasawi dahil sa baha. Be observant. At huwag niyong hayaang apakan ang dignidad ng pagka-Pilipino mo. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.